Paano kung sa mismong araw, naaabot ka na sana sa pangarap mong trabaho, biglang tila nagsabuatan ang buong mundo para pigilan ka? At paano kung sa gitna ng pinakamalaking aberya sa buhay mo, may isang estrangherong lalaki na biglang dumating? Isang lalaking maaaring maging simula ng pagbabago ng iyong kapalaran. Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Dolores. Matatagpuan ang opisina ng kilalang lifestyle magazine sa sentro ng Makati, isa sa pinakaabalang bahagi ng Metro Manila. Tuwing umaga, tila isang digmaan ang pagpasok sa lungsod dahil sa matinding traffic. Ngunit para kay Dolores, walang kahit anong hirap ang makakapigil sa kanya. Ngayong araw kasi ang pinakahihintay niyang pagkakataon, ang interview para sa trabahong matagal na niyang pinapangarap. Ngunit pagsapit pa lamang ng umaga, sunod-sunod na ang malas na tila nakalaan para sa kanya. Pagmulat niya ng mga mata, nalaman niyang walang tubig ang kanilang shower dahil pansamantalang pinutol ang supply. Napabuntong hininga siya habang naghahanap ng malaking batya at nagpakulunan ng tubig sa kalan. Grabe naman, ngayon pa talaga, reklamo niya habang nagbubuhos ng mainit na tubig sa timba. Matapos ang halos isang oras na paghahanda, nakapagbihis din siya ng kanyang simple ngunit elegante niyang blouse at slacks. Ilang buwan niyang pinag-ipunan ang sapatos na suot niya ngayon. Medyo masikip ito pero tiniis niya dahil gusto niyang magmukhang profesional. Habang palabas na siya ng bahay, inabutan siya ng kanyang ama na si Mang David. "Anak!" lumingon si Dolores. May inabot ang kanyang ama, isang susi. Napangiti si Dolores. "Huwag kang umasa, hindi yan susi ng sports car." Natatawang biro ni Mang David. Napatawa rin siya. Susi yon ng kanilang lumang Toyota Corolla na halos 2 dekada na nilang ginagamit. Hindi sila mayaman. Isa lamang silang ordinaryong pamilya na sapat lang ang kinikita upang mabuhay ng maayos. Ngunit para kay Mang David, napakahalaga ng sasakyang yon dahil maraming alaala ang nakakabit dito. "Kakakuha mo lang ng driver's license, mas mabilis kang makakarating sa Makati kaysa mag-commute." "Sigurado po ba kayo, Tay?" "Tiwala ako sa'yo." Napaluha si Dolores sa simpleng pagpapakita ng tiwala ng kanyang ama. "Salamat po." Hindi niya alam na makalipas lamang ang ilang minuto, pagsisisihan niya. Sana pala, nagbas na lang siya. Maayos naman ang biyahe sa umpisa. Kahit mabigat ang trapiko, nakakausad pa rin si Dolores. Ngunit ilang kilometro na lamang ang layo niya sa Makati nang biglang umingay ang makina. Napakunot ang noo niya. Maya-maya ay may sumabog. Parang sinanok ang makina bago tuluyang namatay. Hala, wag naman ngayon." Agad niyang iniliko ang sasakyan papunta sa parking ng isang convenience store bago pa tuluyang huminto. Sa likuran niya, sunod-sunod ang busina ng mga motorista. Sorry. Kinakabahan niyang itinabi ang sasakyan. Pagkatapos ay paulit-ulit niyang sinubukang paandarin muli ang makina. Ngunit mukhang wala na itong balak mabuhay. "Huwag ka namang sumuko, please." Kinakabahan siyang tumingin sa oras. 30 minuto na lamang ang natitira bago magsimula ang interview. Nampahampas siya sa manibela. "Ay, ano ba naman yan?" Lumabas siya ng kotse. Inikot niya ito at sa sobrang inis, napasibad pa siya ng bahagyang sipa sa gulong. Aray! Napahawak siya sa paa. Mas masakit pa yata ang sapatos niya kaysa sa problema ng sasakyan. Naalala niya agad kung gaano kamahal ng kanyang ama ang lumang kotse. Lumapit siya rito at marahang hinaplos ang hood. "Sorry ha, hindi ko sinasadya." Napabuntong hininga siya. "Pero paano na tayo? Malilate na ako." Parang sinagot ng tadhana ang tanong niya. Isang itim na Mercedes ang dahan-dahang pumarada sa tabi niya. Makintabang sasakyan na halos makita niya ang sarili niyang refleksyon. Bumaba rito ang isang matangkad na lalaki. Nasa 30 anyos ito. Malinis ang pananamit, naka-long sleeves, slacks, mamahaling relo at may suot pa na sunglasses. Lumapit ito habang nakangiti. "Miss, mukhang may problema ang sasakyan ninyo." Napatingin si Dolores sa kanya. "Seryoso? Akala ko tumigil lang para magpahinga."
Napakamot sa ulo ang lalaki bago natawa. Mukhang sira nga. Sobrang galing niyo pong manghula. Napangiti rin ang binata. Pwede ka bang tingnan? Mekaniko po ba kayo? Hindi. Ano po kayo? Abogado. Natahimik si Dolores. Pagkaraan ng ilang segundo ay tumango siya. Sige po. Tumigil ulit. Tapos, bigyan niyo na lang ako ng business card. At bakit naman? Kapag gusto ko nang idemanda ang sasakyan ng tatay ko, napahalakhak ang binata. Oh, fair enough. Hindi na ito nag-aksaya ng oras. Binuksan niya ang hood ng sasakyan. Pagbukas pa lang, sumingaw agad ang usok. Overheated. Napakunot ang noo ni Dolores. Ibig sabihin, masyadong uminit ang makina. Ganun lang pala. Napangiti ang lalaki. Palamigin muna natin. Habang nakasilip si Dolores sa makina, naamoy niya ang pabango ng binata. Sa totoo lang, mas matapang pa ang pabango nito kaysa sa amoy ng usok ng sasakyan. Kailangan niyo pa rin itong ipacheck sa talyer pagkatapos. Napangiwi si Dolores. Wala na ho akong oras para dyan. Late na ako. Tsaka aminado ako na wala akong naiintindihan sa sinabi niyo. Napailing ang lalaki habang natatawa. Mas mabuti sigurong magpa-tow truck na lang tayo. Alam ni Dolores na wala na talaga siyang ibang magagawa. Tinawagan niya ang kanyang ama. Halos maiyak na siya habang nagpapaliwanag. Huwag kang mag-alala, sabi ni Mang David. Pupuntahan kita. May duplicate naman akong susi. Nakahinga siya ng kaunti. Mabuti na lang at maayos niyang naiparada ang sasakyan at hindi nakaharang sa ibang motorista. Sa buong oras na yon, hindi umalis ang estranghero. Tahimik lang itong nakatayo sa tabi niya. Maya-maya'y nagsalita ito. Kung gusto mo, ihahatid na lang kita. Dahan-dahan nitong tinanggal ang suot na sunglasses. Napahinto si Dolores. Napakalinaw ng mga mata nito. Parang kulay ng langit kapag walang ulap. Halos sasabihin na sana niya kung saan siya pupunta. Ngunit bigla siyang napaisip. Sandali, paano kung isa pala siyang kriminal? Mamaya bigla na lang akong lagyan ng pampatulog, ilagay sa trunk, tapos makita na lang ako sa balita. Napailing siya. Hindi siya ganun kadaling magtitiwala. Salamat po, pero magta-taxi na lang ako. Napatawa ang binata. Ganun ba talaga ako kasamang tingnan? Umiling si Dolores. Hindi naman. Ang problema kasi, ang mga kriminal, kadalasan naman, hindi naman mukhang kriminal. Napakurap ang lalaki. Hindi ko alam kung insulto ba yun o papuri. Pareho siguro? Habang tumatawag siya ng taxi, hindi pa rin siya tumitigil sa pagsasalita. Saka masyado kayong mabait. Hindi tayo nasa teleserye. Hindi porket may gwapong lalaking sakay ng itim na Mercedes sasama na agad ako. Tinuruan ako ng nanay ko at ng mga napapanood kong mga palabas sa TV, no? Napailing ang binata habang pigil ang tawa. Alam mo ba kung bakit talaga ako huminto? Bakit? Nakita kitang sinisipa ang kotse. Tapos maya-maya, hinahaplos mo habang humihingi ng tawad. Namula si Dolores. Nakita niyo pala? Oo. Hindi ko kasi kayang panoorin ng isang taong nakikipag-away at nakikipagbati sa sasakyan niya ng sabay. Napakagatlabi si Dolores sa hiya. Sa kabutihang palad, may sumagot na rin sa booking niya. May malapit na taxi na agad na maaaring sumundo sa kanya. Habang papalapit ang taxi, hindi maalis ng binatang si Marco Villanueva ang tingin kay Dolores. May kakaiba sa dalaga, hindi lang dahil maganda ito. Marami na siyang nakilalang magagandang babae. Pero ang babaeng ito, pakiramdam niya'y matagal na niya itong kilala. Parang minsan na silang nagtagpo. Parang may connection silang hindi niya maipaliwanag. Tahimik siyang napangiti. Hindi pa siguro ito ang huli nating pagkikita. Ngunit ang tanong, saan nga ba nagsimula ang koneksyon nilang dalawa? Nanatiling nakatayo si Marco Villanueva sa gilid ng kalsada habang unti-unting naglalaho sa kanyang paningin ang sinakyang taxi ni Dolores. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Parang may nagsasabi sa kanya na huwag hayaang matapos na lang doon ang lahat. Sa dami ng taong nakakasalamuha niya bilang abogado, ngayon lang siya nakaramdam ng ganoong klase ng interes sa isang estranghero. Hindi siya yung tipong madaling sumuko, kaya bago tuluyang umalis ang taxi, muli niyang nilapitan ang bintana. Miss,
Napababa ng salamin si Dolores. Oh, napakamot ng batok si Marco bago ngumiti. Kung ayaw mong sumakay sa kotse ko, baka naman pwede mong ibigay ang number mo. Napataas ng kilay si Dolores. Para saan? Kape tayo mamayang gabi. O kaya sa weekend. Tapos kung gusto mo, ikaw pang susunduin ko. Napangiti siya habang nagbibiro. Ngunit umiling si Dolores. Pasensya na, wala talaga sa isip ko ang makipag-date ngayon. Ang nasa isip ko lang ay makahanap ng trabaho. Hindi yun sinabi ni Dolores para maging suplada. Totoo lang talaga. Ilang taon niyang pinaghirapan ang kursong journalism. Marami na siyang isinakripisyo. Ayaw niyang masayang ang pagkakataong ito dahil lamang sa isang gwapong lalaki na ngayon niya lang nakilala. Pero habang nakatingin siya kay Marco, may kakaibang pakiramdam na sumibol sa kanyang dibdib. Ito ba yung tinatawag nilang butterflies? Hindi niya alam. Hindi pa kasi siya kailanman nagkaroon ng boyfriend. Nang college, halos wala siyang oras para sa pag-ibig. Habang ang iba niyang kaklase ay abala sa pakikipag-date. Siya naman ay abala sa pagsusulat ng articles, paggawa ng research, pag-cover ng school events, at paghahabol ng matataas na marka. Isa pa, noong high school, marami siyang insecurities. Palagi siyang tinutok sa noon dahil sa braces, makapal na salamin, kulot na buhok, at simpleng pananamit. May mga pagkakataong naririnig pa niyang sinasabihan siya na mukhang nerd. Wala sigurong manliligaw sa kanya dahil ganon ang itsura niya. Unti-unting nagbago ang itsura ni Dolores habang nagmamature. Mas naging maganda siya, mas naging elegante. Ngunit hindi nagbago ang tingin niya sa sarili. Hanggang ngayon, pakiramdam niya ay ordinaryong babae pa rin siya. Kaya ang atensyon ng isang lalaki na katulad ni Marco, mayamang abogado, may sariling magarang sasakyan, may ngiting parang artista, at mukhang galing sa isang billboard ng men's perfume. Sa halip na kiligin, mas lalo siyang kinabahan. Si Marco hindi na napigilan ng sarili. Pakiramdam niya, kailangan niyang sabihin ang bagay na kanina pang umiikot sa isip niya. Sa tingin ko, nagkita na tayo dati. Napatawa si Dolores. Nako, medyo luma na yata yung style ng banat na yan. Hindi, seryoso ako. Tinitigan siya ni Marco. Pakiramdam ko talaga, kilala kita. Napailing si Dolores. Kung ganon, kapag nagkita ulit tayo, siguro doon na lang natin sabihing tadhana. Napangiti siya. Isang tunay na ngiti. Hindi pilit, hindi nagpapa-impress. Ngunit sapat para tuluyang mahulog ang loob ni Marco. Habang umaandar ang taxi, nanatili lang siyang nakatanaw. Hindi siya naniniwala sa love at first sight. Hindi rin siya naniniwala sa tadhana. Pero sa pagkakataong yon, pakiramdam niya, hindi pa yon ang huli nilang pagkikita. Hindi lang niya alam kung gaano pala kabilis mangyayari yon. Samantala, tahimik na nakaupo si Dolores sa likod ng taxi habang pinapanood ang mga gusali sa kahabaan ng highway. Malalim ang iniisip niya. Hindi pa man siya nakakalayo, biglang umusok ang sinasakyan niyang taxi. Ano ba naman? Napahinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Napailing ang driver. Ala, overheat yata. Napapikit si Dolores. Naalala niya agad ang sinabi ni Marco. Nag-overheat ang makina. Tumaas ang temperatura ng coolant. Kumulo ang makina. Napatingin ang taxi driver sa kanya. Ma'am, mukhang alam niyo ang problema. Napabuntong hininga siya. May nagturo lang po sa akin kanina. Ngunit kahit alam niya ang dahilan, hindi pa rin ito nalutas ang problema. Nagbayad siya sa driver sa tinakbo ng metro. Pagkababa niya ng taxi, wala na siyang inaksayang oras. Tumakbo siya, bit-bit ang handbag, bit-bit ang mga dokumento, bit-bit ang pangarap. Ilang minuto pa lang ang lumipas, halos hindi na niya maramdaman ang kanyang mga paa. Masakit ang suot niyang sapatos. Sa sobrang sakit, hinubad niya ang mga ito, isinuksok sa bag, at nagpatuloy sa pagtakbo ng nakayapak. Hindi na siya nag-alala kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Mas mahalaga ang interview kaysa sa hiya. Makalipas ang halos 10 minutong pagtakbo, sa wakas ay narating niya ang gusali. Huminto siya sa harap ng napakataas na glass building sa Makati. Nakayuko siyang sumandal sa kanyang mga tuhod habang pilit na ibinabalik ang normal na paghinga.
Napatingin sa kanya ang mga taong dumaraan. Hindi araw-araw makakakita ng isang magandang babae na nakapormal ng suot, naka-blouse, naka-slacks, pero nakayapak. Ang mga sapatos niya ay nakasilip lamang sa loob ng kanyang bag. Kung gabi sana yon, baka walang pumansin. Marami namang umuuwi mula sa inuman na nakayapak. Ngunit 9:00 pa lamang ng umaga. Lahat ng tao ay papasok pa lamang sa opisina. Samantalang si Dolores, basang-basa na sa pawis. Ang maingat niyang inayos na buhok 5:00 pa lang ng umaga ay nakadikit na ngayon sa kanyang noo. Hindi lamang dahil sa matinding init ng Agosto, kundi dahil sa halos 2 kilometrong pagtakbo. Pero hindi siya tumatakbo papunta lang sa isang opisina. Tumatakbo siya papunta sa pangarap niya. 4 na taon niyang pinag-aralan ang journalism. Sa loob ng 4 na taong yon, isa lang ang kumpanyang lagi niyang pinapangarap na mapasukan. Isa itong kilalang women's lifestyle magazine na may pinagmulan sa Europa at inilathala sa iba't ibang bansa sa iba't ibang wika. Fashion, beauty, kalusugan, lifestyle, career. Lahat ng mahalagang paksa para sa modernong kababaihan ay matatagpuan sa kanilang magazine. Noong 4th year college na siya, minsan siyang nakadalo sa isang educational tour sa opisina ng women's magazine. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa kanyang alaala ang editor-in-chief na si Helen. Matangkad, elegante, matapang magsalita, at punong-puno ng kumpiyansa sa sarili. Nung araw na yon, sinabi ni Helen sa mga estudyante, "Hindi sapat na mahusay ang magsulat. Kailangan marunong ka ring makinig sa mga kwentong hindi kayang sabihin ng iba." Hindi yon nalimutan ni Dolores. Sa katunayan, ginawa pa niyang paksa ng kanyang thesis ang kasaysayan at impluwensya ng women's magazine sa modernong pamamahayag. Mataas ang naging marka niya. At ngayon, narito na siya. Nalampasan na niya ang online screening, isang interview na lamang. At baka matupad na ang pangarap niyang pinaghirapan sa loob ng maraming taon. Huminga siya ng malalim. Tumingala siya sa napakataas na gusali. Ilang beses na ba niya itong nadaanan habang nangangarap? Ilang beses na ba niyang inisip na balang araw ay lalakad din siya sa lobby na ito bilang empleyado? Ngayon, narito na siya. Isang hakbang na lang. Ngunit habang naglalakad papasok, may matalim na bagay na tumusok sa kanyang paa. Aray! Napabalik siya sa realidad. Mabilis niyang hinugot ang kanyang sapatos mula sa bag. Habang naglalakad ay pilit niya itong sinusuot. Hindi pa man siya tuluyang nakakatayo ng maayos. Biglang may isang mamahaling sasakyan ang huminto sa harap ng gusali. Bumaba rito ang isang babae, halatang galing sa mayamang pamilya. Naka-designer dress, may mamahaling handbag, at balot ng mamahaling pabango na may halong amoy ng leather at tabako. Abala itong nakikipag-usap sa cellphone dahil hindi tumitingin sa dinaraanan. Diretso itong bumangga kay Dolores. Napaatras si Dolores. Nahulog ang kanyang handbag. Kumalat sa marmol na sahig ang kanyang resume, mga dokumento, suklay, ballpen, at isang pakete ng chewing gum. Halos hindi man lang napahinto ang babae. Sa halip ay napairap pa ito. "Tumingin ka nga sa dinaraanan mo!" Natigilan si Dolores. Agad siyang yumuko upang pulutin ang kanyang mga gamit. "Pasensya na po," otomatiko niyang sinabi, kahit hindi pa niya lubos maintindihan kung sino ba talaga ang may kasalanan. Napairap ang babaeng nakabangga kay Dolores. "Ay nako ma, tama na nga. Huwag mo na akong sermonan." Irritable nitong sabi sa kausap sa cellphone. "Nandito na ako, bye." Agad nitong pinatay ang tawag at muling tumingin kay Dolores na nakaluhod pa rin habang isa-isang pinupulot ang kanyang resume at iba pang gamit na nakakalat. Ngunit nang mapagmasdan ng mabuti ng babae ang mukha ni Dolores, biglang nanlaki ang mga mata nito. "Dolly?" Natigilan si Dolores. "Dolly, ikaw ba talaga yan?" Parang may malamig na hanging dumaan sa kanyang buong katawan. Nanigas ang kanyang mga daliri habang hawak ang isang gusot na papel. Matagal na niyang hindi naririnig ang pangalang yon. Hindi naman talaga yon ang kanyang pangalan. Isa yung palayaw na iniwan na kasama ng masasakit na alaala ng kanyang kabataan. Dolly. Sa isang iglap, tila nawala ang magarang gusaling nasa kanyang harapan. Hindi na niya narinig ang ingay ng mga sasakyan sa Makati o ang yabag ng mga empleyadong nagmamadaling pumasok.
Ang nakita niya ay isang lumang silid-aralan. Mga batang nagtatawanan. Mga matang nakatingin sa kanya na parang isa siyang katatawanan. At sa gitna ng lahat ng yon ay ang babaeng nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Si Karen Alvarado, ang taong unang nagturo kay Dolores na maaaring gamitin ng ibang tao ang iyong kabaitan para saktan ka. Lumaki si Dolores sa isang tahimik na baryo. Magsasaka ang kanyang lolo at lola. Bata pa lamang siya ay marunong na siyang magtanim ng gulay, magpakain ng baboy, mag-alaga ng manok, at tumulong sa pagpitas ng mga gulay sa bukid. Payak ang kanilang buhay, ngunit masaya siya roon. Hindi niya inisip kung uso ba ang kanyang damit. Hindi rin niya alam ang pinakabagong kanta, sikat na artista, o mamahaling laruan na pinag-uusapan ng mga batang tagalungsod. Ang mahalaga lamang sa kanya noon ay makauwi ng maaga upang matulungan ang kanyang lola at makapaglaro sa bukid bago lumubog ang araw. Ngunit nang makahanap ng mas magandang trabaho sa Maynila ang kanyang ama, napagdesisyonan ng pamilya na lumipat sa lungsod. Grade 6 noon si Dolores nang pumasok siya sa isang pribadong paaralan. Sa unang araw pa lamang, halatang-halata na ang pagkakaiba niya sa kanyang mga kaklase. Simple ang kanyang palda, luma ang kanyang sapatos, mahigpit na nakatirintas ang mahaba niyang buhok. At kakaiba siyang magsalita dahil may mga salitang natutunan siya mula sa kanyang lola na hindi ginagamit ng mga batang tagalungsod. Doon niya unang nakilala si Karen. Mayamang pamilya ang pinagmulan nito. Laging bago ang gamit, sikat sa klase, at palaging napapalibutan ng mga batang gustong makisama sa kanya. Nang malaman ni Karen na galing siya sa probinsya, ngumisi ito. "Anong pangalan mo ulit?" tanong nito. "Dolores, parang pangalan ng matanda." Nagtawanan ang mga kasama ni Karen. Tiningnan nito ang trintas ni Dolores mula ulo hanggang paa. "Dolly na lang, mas bagay sa isang probinsyanang katulad mo." Mula noon, tinawag siyang Dolly ng buong klase. Sa simula ay hindi yon inisip ni Dolores bilang pangiinsulto. Akala niya'y tinanggap lang siya ng kanyang mga bagong kaklase at binigyan ng palayaw. Kapag tinatanong siya ng mga ito tungkol sa buhay sa bukid, masaya siyang sumasagot. "Totoo bang marunong kang gumatas ng baka?" minsang tanong ni Karen. "Oo," masiglang sagot ni Dolores. "Tinuruan ako ng lolo ko. Kailangan maingat para hindi matakot ang baka." Ano naman ang kinakain ng baboy?" "Pinapakain namin ng darak na hinahaluan ng tira-tirang gulay." Nagtawanan ang mga bata. Kasabay nilang tumawa si Dolores dahil inakala niya natutuwa lang sila sa kanyang mga kwento. Hindi niya agad naunawaan na hindi sila nakikipagtawanan sa kanya. Siya mismo ang pinagtatawanan. Napakabuti ng kanyang puso upang isipin na may mga taong kayang gawing katatawanan ang simpleng pinagmulan ng iba. Ngunit sa paglipas ng mga araw, unti-unti niyang nakita ang katotohanan. Kapag dumaraan siya sa koridor, gumagawa ng tunog ng baboy ang mga kaklase niya. "Oink oink!" May iba namang umaatungal na parang baka. "Moo! Dumating na si Dolly!" Dahil bilugan ang kanyang pisngi at mas mataba siya kumpara sa ibang kaklase na babae. Tinatawag siyang baboy, balyena, at matabang baka. Hindi naman talaga siya sobrang taba. Sa probinsya, sinasabi pa nga ng kanyang lola na kailangan niyang kumain ng marami dahil masyado siyang payat. Ngunit sa paaralang yon, sapat na ang bahagyang laman ng kanyang katawan upang gawin siyang puntirya. Hindi kailangan ng mga batang mapanakit ng malalim na dahilan. Maaari kang kutyain dahil mataba ka. Maaari ka rin kutyain dahil sobrang payat. Dahil matalino ka, dahil mabagal kang magbasa, dahil may salamin ka, dahil may braces ka, dahil kakaiba ang iyong punto, o dahil lamang gusto nilang makitang nasasaktan ka. At sa klase nila, si Karen ang nagdidikta kung sino ang dapat pagtawanan. Pinakamalupit ito kay Dolores, hindi dahil may ginawang masama ang dalaga, kundi dahil nakita nitong mahina, inosente at madaling paiyakin ang bagong estudyante. Minsan, habang nagsusulat si Dolores sa pisara, may nagdikit ng papel sa kanyang likod. Nakasulat doon, "Baboy na naligaw sa Maynila." Buong klase ang nagtawanan nang bumalik siya sa kanyang upuan. Hindi niya agad naintindihan kung bakit. Nang makita niya ang papel, tahimik lamang niya yung tinanggal at itinago sa kanyang bag. Ayaw niyang makita ng kanyang mga magulang. Ayaw niyang mag-alala ang mga ito.
Sa ibang pagkakataon, kumuha sila ng larawan ni Dolores at idinikit ang kanyang mukha sa katawan ng isang halos hubad na babae. Inilagay nila yon sa pisara bago magsimula ang klase. Pagpasok niya ay sabay-sabay na naghiyawan ang kanyang mga kaklase. "Sexy ni Dolly!" Ganyan palang mga taga-bukid. Halos hindi makahinga si Dolores sa matinding kahihiyan. Mabilis niyang pinunit ang larawan habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit kahit nawala na ang papel, hindi nawala ang tunog ng kanilang tawanan sa kanyang isip. Pinakamahirap para sa kanya ang physical education. Mahilig talaga siyang tumakbo at maglaro noon sa bukid. Malakas ang kanyang katawan dahil sanay siyang tumulong sa mga gawaing bahay. Ngunit sa paaralan, natatakot siyang gumalaw. Kapag tumatakbo siya, naririnig niya ang bulungan ng mga babae. "Tingnan mo, umaalog ang pisngi. Pati katawan niya nanginginig." Kaya kahit kaya niyang tumakbo ng mabilis, sinasadya niyang magpahuli. Kahit kaya niyang tumalon ng mataas, hindi niya ginagawa. Mas madali para sa kanya ang mapagalitan ng guro kaysa muling pagtawanan ng kaklase. Dahil sa pangungutya, huminto rin siya sa pagkain sa cafeteria. Dati ay masaya niyang binubuksan ang baon na inihanda ng kanyang ina. Kanin, pritong isda, itlog o gulay mula sa probinsya. Ngunit kapag nakita yon ni Karen, agad itong may sasabihin. "Hindi ba pagkain ng baboy yan? Uy, ang dami mong kanin. Kaya ka lumalaki eh. May bukid na naman dito." Kaya nagsimulang magtago si Dolores sa restroom tuwing tanghalian. Doon niya tahimik na kinakain ang kaunting baon habang pinipigilan ang pag-iyak. Minsan ay hindi na siya kumakain. Itinatapon niya na lang ang pagkain bago umuwi upang isipin ng kanyang ina na naubos niya yon. Paglipas ng 1 taon, malaki na ang ipinayat niya. Ngunit kasabay ng pagkawala ng timbang ay ang pagkawala rin ng masayahin niyang pagkatao. Lagi na siyang nakatingin sa salamin. Pinipisil ang kanyang tiyan, sinusukat ang kanyang mga hita. Kinukumpara ang sarili sa mga babaeng nakikita sa magazine at telebisyon. Isang araw, nabasa niya sa internet na nakakatulong daw sa pagpapayat ang puro mansanas at pati na rin ang apple cider vinegar. Sa loob ng ilang araw, yun lamang ang halos kanyang kinain. Hanggang sa isang hapon, nadatnan siya ng kanyang ina na namumutla, nahihilo at puno ng pantalang katawan. Dinala siya sa ospital. Matapos siyang bigyan ng gamot ay kinausap siya ng isang mabait na doktor. "Dolores, bakit mo ginagawa ito sa sarili mo?" Tahimik lang siyang nakatingin sa kanyang mga kamay. "Gusto ko lang pong pumayat. Hindi mo kailangan saktan ang katawan mo para lamang tanggapin ka ng ibang tao." Mahinahong sabi ng doktor. "Walang mali sa itsura mo. Maganda ka at malusog. Huwag mong paniwalaan ng mga tao nagpaparamdam sa iyo na hindi ka sapat." Tumango si Dolores, ngunit hindi ganon kadaling alisin ang mga salitang ilang buwan ng paulit-ulit na itinanim sa kanyang isip. Mula noon, naging tahimik siya. Ang dating palatanong, masayahin at masiglang bata ay natutong umiwas sa ibang tao. Sa halip na makipagkaibigan, nagbasa siya. Sa halip na sumama sa mga kaklase, nag-aral siya. Dahil mas advance ang mga aralin sa bago niyang paaralan, doble ang kanyang pagsisikap upang makahabol. Ngunit hindi lamang siya nakahabol, nalampasan niya ang karamihan sa kanila. Pagsapit ng high school, isa na si Dolores sa pinakamatalinong estudyante sa klase. Mahusay siyang magsulat, mabilis matuto, at naging mahusay din siya sa sports nang magkaroon siya ng lakas na loob na sumali sa ilang paligsahan. Unti-unti ring nagbago ang kanyang itsura. Nawala ang braces, natuto siyang ayusin ang buhok, mas naging balanse ang kanyang pangangatawan. Mula sa batang tinatawag nilang pangit na taga-bukid, naging isa siyang magandang dalaga. Ngunit hindi yon nakita ni Dolores. Sa kanyang isip, siya pa rin si Dolly. Ang batang bilugan ng pisngi, luma ang sapatos at pinagtatawanan ng buong klase. May ilang kaklaseng gustong makipagkaibigan sa kanya. Ngunit tuwing may lalapit, mabilis na kumikilos si Karen. "Sigurado ka bang gusto mong sumama riyan?" Sasabihin nito. "Baka mahawa ka sa amoy ng baboy." May mga babaeng kunwaring tinatakpan ng ilong kapag dumaraan si Dolores. "Ano ba yan? Amoy tae ng baka. Galing na naman yata sa kulungan ng baboy." Dahil sa takot na sila rin ang pagtawanan, lumalayo ang ibang bata sa kanya. Kalaunan ay nasanay si Dolores na mag-isa. Hindi na siya nakikipag-usap,
o nakikiusap na tanggapin. Hindi na rin siya umiiyak kapag may naririnig na masamang salita. Sa halip, binibilang niya ang mga araw hanggang graduation. Alam niyang hindi habang buhay ang paaralan. Naniniwala siyang sa oras na makaalis na siya roon, magsisimula ang bago niyang buhay. Pagsapit ng huling taon sa high school, unti-unti ring tumigil ang pang-aasar. Hindi dahil nagsisi si Karen. Tumigil ito dahil hindi na tumutugon si Dolores. Wala ng luha, wala ng panginginig, wala ng takot na makikita sa kanyang mukha. At para sa isang katulad ni Karen, walang saysay manakit kung hindi na nito nakikita ang epekto. Gayunpaman, hindi na ibalik ni Dolores ang mga taong nawala. Hindi siya nagkaroon ng best friends. Hindi rin niya naranasan ang unang pag-ibig. May ilang lalaking umamin na gusto siya, ngunit hindi niya pinaniwalaan. Kapag may nag-aabot ng sulat, iniisip niyang baka may nakatagong biro. Kapag may nag-aalok na ihatid siya, iniisip niyang baka may naghihintay na mga kaklaseng tatawanan lang siya. Kapag may nagsasabing maganda siya, naghihintay siyang marinig ang kasunod na pang-iinsulto. Kaya tinanggihan niya ang lahat. Ang kawalan niya ng tiwala kay Marco kanina ay hindi lamang dahil sa mga paalala ng kanyang ina o sa mga napapanood niya sa telebisyon. Bahagi rin yun ng sugat na iniwan ng kanyang nakaraan. Hindi siya makapaniwalang ang isang lalaking katulad ni Marco ay maaring huminto at magka-interes sa kanya nang walang masamang dahilan. At ngayon, sa araw na dapat sana ay simula ng kanyang bagong buhay, muling tumayo sa kanyang harapan ang taong pinagmulan ng halos lahat ng takot na yon. Si Karen. Madali pa rin itong makilala. Ang mahaba nitong buhok na kulay tsokolate. Matangos ang ilong at halos itim ang mga mata. Naroon pa rin ang parehong tinging mapangmata na parang wala itong nakikitang taong kapantay niya. Ngumisi ito habang nakatitig kay Dolores. Hindi ako makapaniwala. Talagang ikaw nga, Dolly. Dahan-dahang tumayo si Dolores habang hawak ang kanyang mga dokumento. Ikaw pala, Karen. Akala ko bumalik ka na sa probinsya pagkatapos ng graduation, sabi nito. Hindi ba mas bagay ka ron? Bahagyang tumawa si Karen. Kasama ng mga bakat baboy, natahimik si Dolores. Noong kabataan niya, sapat na ang ganong salita upang gustuhin niyang magtago sa restroom at umiyak. Ngunit hindi na siya ang batang yon. Huminga siya ng malalim at inayos ang kanyang gusot na resume. Pagkatapos ay diretso niyang tiningnan ang mga mata ng dating kaklase. Hindi ako bumalik sa bukid. Talaga? Mapanuksong tanong ni Karen. Ano naman ang ginagawa mo rito? Napatingin ito sa damit ni Dolores, sa pawisan nitong buhok at sapatos na hindi pa maayos ang pagkakasuot. Pagkatapos ay ngumisi ulit ito. Huwag mong sabihing, dito ka nag-a-apply? Hindi agad sumagot si Dolores. Sa halip, pinulot niya ang huling papel na nakahandusay sa sahig. Ngunit bago pa niya yun maabot, mabilis yung dinampot ni Karen. Nakita nito ang pangalan ng magazine sa ibabaw ng dokumento. Women's Magazine? Applicant information form? Napaangat ang isang kilay nito. Interview? Bumalik ang masamang ngiti sa labi ni Karen. Napakalaki naman yata ng pangarap mo, Dolly. Hindi alam ni Dolores kung bakit naroon si Karen o kung ano ang koneksyon nito sa kumpanya. Ngunit sa paraan ng pagtawa nito, may masamang kutob na sumagi sa kanyang isipan. Ang babaeng sumira sa kanyang kabataan ay maaaring muling tumayo sa pagitan niya at ng kanyang pinapangarap na kinabukasan. Mariing kinayom ni Dolores ang kanyang kamay. Sa isang iglap, nawala ang saya niya matapos makilala si Marco. Mabilis niyang isinilid sa bag ang kanyang mga gamit at tumayo. Hindi ko kailanman inisip kung ano nangyari sa buhay mo. Malamig niyang sabi. Pinili kong kalimutan ang mga taon natin sa paaralan na parang isang masamang panaginip. Natigilan si Karen. Hindi nito inaasahang sasagot ang dating tahimik na si Dolores. Ngunit mabilis itong umisi. Makikipagkwentuhan pa sana ako. Pero, well, may meeting ako. Sabi nito habang inaayos ang buhok. Magiging bahagi na ako ng Women's Magazine. Narinig mo ba yon? Fashion magazine yon. Hindi bagay sa isang katulad mo. Napakunot ang noo ni Dolores. May interview ka rin dito? Bumaling si Karen. Bigla itong humalakhak. Dolly, seryoso ka ba? Iniisip mo may pagkakataon ka sa isang fashion magazine?
Mas hinigpitan ni Dolores ang hawak sa bag. Mas marami akong may iaalok kaysa sa'yo. Nawala ang ngiti ni Karen. Ano raw? Graduate ako ng journalism. May portfolio ako, recommendations, at mga nailathalang articles. Pinag-aralan ko rin ang kasaysayan at direksyon ng magazine na to. Marami akong idea. Itinaas ni Dolores ang baba. Ikaw, anong may iaalok mo? Nagdilim ang mukha ni Karen. Lumapit ito hanggang halos magkadikit ang mga mukha nila. Wala ka pa ring alam sa tunay na mundo? Bulong nito. Hindi sapat ang talino at sipag. Ang mahalaga ay marunong kang kumuha ng opportunities bago pa ito maagaw ng iba. Ngumisi pa si Karen. Hindi ko kailangan pag-aralan ng magazine. Hindi ko rin kailangan maging mahusay na manunulat. At paano mo nasabi? Tanong ni Dolores. Dahil malapit ako sa anak ng editor-in-chief. Mayabang na sagot ni Karen. Nagkakilala kami sa isang club. Sabihin na lang nating naipakita ko sa kanya kung bakit ako karapat-dapat tulungan. Saglit na natahimik si Dolores. Ang trabahong to, akin na. Pagpapatuloy ni Karen. Formalidad na lang ang interview. Lumapit itong muli. Kaya, payo ko sa'yo, Dolly, huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Bumalik ka na lang sa probinsya kasi hindi ka naman nababagay dito. Tinitigan siya ni Dolores. Ang malinaw sa akin, mas lalo kang naging kasuklam-suklam. Napawi ang ngiti ni Karen. At kung totoo ang sinasabi mo, baka hindi pala ganun kagandang kumpanya ang lugar na to. Nilampasan niya si Dolores. Galit na sinundan siya ni Karen at malakas na binangga ang kanyang balikat. Tumabi ka nga! Pareho silang nagmamadaling pumasok sa lobby. Malapit na silang mahuli sa interview. Sa harap ng elevator, may babaeng janitress na naglilinis ng natapong kape. May timba at basang bahagi ng sahig sa daanan. Napairap si Karen. Bakit ba may nakaharang dito? Tinangka niyang lampasan ang timba. Ngunit muntik na siyang madulas. Sa kanyang pagkabigla, naitulak niya ang isang matandang lalaking naglalakad gamit ang tungkod. Nawalan ito ng balanse. Lolo! Bumagsak ang matanda at natamaan ang timba. Tumapon ang maruming tubig at tumalsik sa mapusyaw na pantalon ni Karen. Napahiyaw siya. Ano ba naman? Agad na lumapit si Dolores sa matanda. Sir, ayos lang po ba kayo? Tinulungan niya itong makaupo. Samantala, nakatingin lang si Karen sa kanyang nadumihang pantalon. Tingnan yung ginawa niyo! Sigaw ni Karen sa matanda. Nasira ang damit ko. May interview pa naman ako. Napalingon si Dolores. Ikaw ang nakatulak sa kanya. Ikaw ang dapat humingi ng tawad. Bakit ako hihingi ng tawad? Dahil maaari siyang nasaktan. Sa edad niya delikado ang pagkahulog. Napairap si Karen. Hindi ko problema yon. Ang matandang gaya niya dapat nasa bahay na lang o sa nursing home. Huwag silang lumalabas kung magiging sagaba lang sila. Hindi makapaniwala si Dolores sa kanyang narinig. Pati ang janitress ay natigilan. Tiningnan ni Karen ang kanyang relo at napamura. Ay, late na ako. Tumakbo siya papunta sa elevator. Magpaiwan ka riyan, Dolly. Sigaw niya habang nagsasara ang pinto. Ako ang mauunang makarating. Total, siguradong akin ng trabaho. Hindi siya sinundan ni Dolores. Mas mahalaga sa kanya ang kalagayan ng matanda. Masakit po ba ang balakang ninyo? Maingat niyang tanong. Kaunti lang, iha. Sagot nito. Salamat sa pagtulong. Tinulungan siya ni Dolores na tumayo at pinulot ang kanyang tungkod. Habang inaakay niya ang matanda patungo sa isang upuan, muling tumingin si Dolores sa oras. Huling-huli na siya. Maaring nawala na ang pagkakataon niyang makuha ang trabaho na matagal niyang pinangarap. Ngunit hindi niya kayang iwan ang isang taong nangangailangan para lang mauna sa interview. Hindi niya alam na ang desisyong yon ang magiging pinakamahalagang pagsubok sa kanyang pagkatao. Inalalayan ni Dolores ang matanda papunta sa elevator. Saang palapag po kayo? 20th floor. Nakangiting sagot nito. Pasensya na ho talaga. Huwag kang mag-alala, iha. Hindi ikaw ang dapat humingi ng tawad. Anyway, sa 20th floor din po ako. Napatingin si Dolores. Habang paakyat ang elevator, napansin ng matanda ang kaba sa mukha niya. Nagmamadali ka yata. Opo, may interview po sana ako sa Women's Magazine, pero mukhang late na po ako. Ngumiti lamang ang matanda. Tandaan mo, iha, hindi lahat ng pagka-late ay pagkatalo.
Hindi na nakapagtanong pa si Dolores kung ano ang ibig nitong sabihin dahil bumukas na ang elevator. Pagpasok niya sa ika-20 palapag, namangha siya sa abalang newsroom ng Women's Magazine. Naglalakad ang mga editor, manunulat at photographer. Nakasabit sa dingding ang mga pabalat ng pinakamatagumpay na issue ng magazine. Habang nakatingin siya sa paligid, hindi niya namalayan na wala na ang matandang kasama niya. Pumasok siya sa conference room kung saan naghihintay ang iba pang aplikante. Sa harapan nila ay ang editor-in-chief na si Helen. Mukhang kompleto na tayo, sabi nito habang tinitingnan ang listahan ng mga applicants. Maya-maya pa'y bumukas muli ang pinto. Pumasok ang matandang lalaki. Ngumiti si Helen. Dad, sandali lang ho. Natigilan si Dolores. Ama pala ng editor-in-chief ang matandang tinulungan niya. Doon niya tuluyang naalala kung saan niya nakita ang mukha nito. Isa ito sa mga dating editor ng magazine na ilang beses niyang nabasa habang ginagawa ang kanyang thesis. Humarap ang matanda sa mga aplikante. Sa magazine na ito, Kalmado niyang sabi. mahalaga ang talento at sipag. Pero higit sa lahat, hinahanap namin ang mga taong may puso, malasakit at paggalang sa kapwa. Saglit na tumingin ito kina Dolores at Karen. Parang may ibig itong ipahiwatig. Nagsimula ang interview. Isa-isang sinagot ng mga aplikante ang mga tanong. Nang si Karen ang magsalita, kapansin-pansin nawalan ito ng kumpiyansa. Hindi ito makapagbigay ng malinaw na sagot tungkol sa journalism, sa magazine o sa mga plano nito para sa kumpanya. Samantalang si Dolores ay kalmado. Naipakita niya ang kanyang portfolio, mga naisulat na articles at ang malalim niyang kaalaman tungkol sa kasaysayan at direksyon ng magazine. Matapos ang interview, isa-isang pinauwi ang mga aplikante, kasama si Karen. Ngunit bigla itong tumayo. Hindi pwedeng mangyari to, sigaw niya. Kailangan niyo akong tanggapin. Nangako ang anak ninyo. Napakunot ang noo ni Helen. Ang anak ko? Oo, magkasintahan kami. At kapag hindi niyo ako tinanggap, ikakalat ko ang nangyari sa amin. Nanatiling kalmado si Helen. Well, maganda yan. Kinuha niya ang cellphone. Marco, pwede ka bang umakyat sandali? Ilang minuto lang ang lumipas ay bumukas ang pinto. Napanganga si Dolores. Si Marco ang pumasok. Nagulat din si Marco nang makita siya. Ngunit bago pa sila makapag-usap, nagsalita si Helen. Anak, sinabi ng babaeng ito na magkasintahan kayo. Napatingin si Marco kay Karen. Pagkatapos ay umiling ito. Hindi ko pa siya nakikita kahit kailan. At isa pa, napangiti siya habang lihim na tumitingin kay Dolores. mas gusto ko ang mga morena. Ang mga babaeng simple. Namula si Karen. Hindi siyang anak ninyo. Mabilis nitong inilabas ang cellphone at ipinakita ang larawan ng lalaking kasama niya. Sinulya pa niyo ni Helen. Pagkatapos ay natawa ng malakas. Una, huwag mong basta ipinapakita sa iba ang pribadong litrato mo. At pangalawa, itong lalaking kasama mo ay hindi ko anak. Napatingin din si Marco sa larawan. Si Alex yan. Natatawa niyang sabi. Maintenance staff namin. Siyang nag-aalaga ng swimming pool sa bahay. Parang gumuho ang mundo ni Karen. Napagtanto niyang niloko lang siya ng lalaking ipinagmalaki niya. Sa sobrang kahihiyan, mabilis siyang tumakbo palabas ng opisina. Nang sila na lamang ang natira, lumapit si Helen kay Dolores. Iniabot nito ang kanyang kamay. Congratulations! Nais ka naming maging bahagi ng magazine. May probationary period ka muna pero naniniwala kaming malayo ang mararating mo. Halos hindi makapagsalita si Dolores. Mahigpit niyang kinamayan ng editor. Maraming salamat po. Hindi ko kayo bibiguin. Pagkatapos ng interview, inutusan ni Helen ang kanyang anak na ihatid si Dolores. Habang magkasabay silang naglalakad sa hallway, napangiti si Marco. Pangatlong beses na pala tayong nagkita. Napatingin si Dolores. Pangatlo? Oo, naalala kita. Ng college, kasama ka sa mga estudyanteng bumisita rito habang nagtuturo si Mama. Ikaw lang ang seryosong nagsusulat ng bawat salitang sinasabi niya. Gusto sana kitang kausapin nun pero mabilis kang umalis. Napangiti si Dolores. Kaya pala pakiramdam mo ay kilala mo ako? Tadhana siguro, sabi ni Marco. Natawa si Dolores. Mukhang ganun na nga. Ngayong may trabaho ka na, payag ka na bang magkape tayo? Nginitian siya ni Dolores. At bakit naman hindi?
Lumipas ang maraming taon, hindi lamang naging mahusay na mamamahayag si Dolores. Naging editor-in-chief din siya ng Women's Magazine. Matapos ipasa ni Helen ang posisyon sa kanya dahil sa kanyang husay, dedikasyon at mabuting puso. Samantala, nagkatuluyan sina Marco at Dolores. Nagkaroon sila ng 2 anak na pinalaki nila ng may paggalang, kababaang loob at malasakit sa kapwa. At si Karen, unti-unti siyang nawala sa kanilang buhay. Hindi dahil pinaghihigantihan siya ng tadhana, kundi dahil ang kayabangan, panlalamang at kasinungalingan ay hindi kailanman sapat upang makamit ang tunay na tagumpay. Minsan, ang mga aberyang akala natin ay humahadang sa ating pangarap, ay siya palang nagtuturo sa atin patungo sa tamang landas. Kung hindi nasiraan ng sasakyan si Dolores, hindi niya makikilala si Marco. Hindi niya matutulungan ang dating editor ng magazine at marahil hindi niya makakamit ang trabahong matagal na niyang pinapangarap. Tandaan, hindi lahat ng pagka-late ay pagkatalo. Minsan ang bawat pagsubok ay hakbang pala patungo sa mas magandang kinabukasan. Huwag susuko dahil ang tamang pagkakataon ay dumarating sa taong may sipag, mabuting puso at hindi nawawalan ng pag-asa.